Hello guys, my name is Kath and welcome to my channel. And ito yung second part ng ating AC graduation makeup tutorial. Yung first one, upload ko na siya and then I have 3 more to go kasi I'm planning to upload 5 videos na iba't ibang looks para sa inyong special day. Videos will be uploaded every Thursday and Friday. Let's begin! After your primer, we're going to apply our foundation and I am using Maybelline Fit Me in the shade 310. Nahilig ako sa dagat before eh. Dati 118 ang shade ko, ngayon 310 na. Share lang. I'm using brush instead na beauty blender. For some reason, nakakatulong yung brush na magstay yung coverage ng foundation. Since ito, konti lang naman yung nilagay natin. And guys, kapag magbe-blend tayo, always take your time para maging smooth yung finish ng makeup natin. Yung brush, by the way, dapat dense siya. I am applying my favorite Squad Cosmetic Concealer in the shade CL2. Gagamit tayo ng smaller version sa pag-apply ng concealer katulad nung sa foundation. Malaki nga lang yun. Ito maliit tapos dense din siya. Magfo-focus lang ako sa under eye mismo. So, medyo malaki siyang tignan kasi malaki din yung eye bag ko. Focus lang din kayo doon sa pinaka under eye na tinamaan ng eye bag. Since we're doing a peachy makeup, we want our base to be more skin-like. But still, merong coverage since event tong pupuntahan natin. Saka medyo mainit ngayon. Sa part na to, medyo tuyo na yung concealer. Kaya I'm going to use beauty blender na or sponge. Pero yung pagkatuyo ng concealer, yun talaga yung goal. Para yung coverage niya ay magstay. Nag-start akong i-blend yung gilid, papasok. Take your time guys, lalo na kung katulad ko kayo na malalim yung eye bags or yung under eye. Tapos minsan marami pang lines. Kaya take your time blending your concealer. Tapos yung mga excess product ng sponge, lalagay natin sa eyelid. Once done, magseset na tayo ng ating base using our translucent powder. And I am using Dr. Sensitive. Sa pag-apply nito, pinepress ko din siya doon sa concealer na nilagay natin. Sobrang laking tulong nito sa base natin lalo na kung kayo ay pawisin or madali kayong paghulasan ng makeup. Nag-switch na ako sa brush kasi sa part na to, ibe-blend ko naman yung powder doon sa foundation at sa concealer na nilagay natin. Medyo dense din to, pero hindi siya katulad nung ginamit nating brush doon sa foundation. Medyo magkaiba sila. Sa blush on, I'm going to use Flesh by Easy & Co. Tapos yung pagbe-blend na ginagawa ko dito sa part na to is pataas. From cheekbone, pataas. Yung pagbibuild up po nito is unti-unti para mas smooth yung blending nito sa skin. Once done, i-highlight natin yung center ng mukha natin using our lightest powder. You can use whatever you have, but I suggest na gumamit tayo ng powder na mas light doon sa ginamit nating foundation. Ipepress ko din siya sa skin katulad ng translucent powder kasi nakakatulong to para ma-avoid yung mga wrinkles ng under eye. After nito, papatungan ko din siya ng translucent powder and hindi ko pa sinaswipe off yung una kong nilagay. Pinatong ko talaga siya. This is to protect our base. Kasi mag-eyeshadow na tayo. And I'm using blush on. Same na ginamit natin sa pisngi as our transition shade. I-blend lang natin siya sa buong eyelid natin. Yung next one naman na gamit ko is from Easy & Co. It's called Rosebud. And guys, may kapares na kulay ito sa eyeshadow ng Pink Flash. Kasi yung kulay nito is red siya na ma-orange. Red-orange. And if you do not have the same eyeshadow that I have, you can use yung nasa Pink Flash or any red-orange na eyeshadow. Ilalagay ko lang siya sa pinakababang part ng eyelid using a dense brush. Tapos, yung brush na ginamit ko dun sa una, yun din yung gagamitin ko pang blend sa dalawang kulay. Hindi ko na to dinip sa makeup guys. Talagang kinuha ko lang siya, diretso blend dun sa eyelid natin. Don't forget, take your time sa pag-blend. Huwag nating mamadaliin. Once done, aalisin na natin yung excess powder sa under eye natin. Tapos guys, huwag lang basta swipe kasi meron tayong paunang nilagay, yung lighter shade ng face powder. Kasi pag hindi na-blend ng maayos, magkokos siya talaga ng white cast. Para naman sa nose contour, I'm using Eclipse by Easy & Co.
Ito yung gagamitin natin guys kasi konti lang yung ilalagay natin para lang ma-highlight yung ilong. Hindi siya malapit sa mga bronzer na kulay. So pang contour talaga siya. Kasi minimal lang din yung ilalagay natin. Pang line lang talaga. If wala kayo nito, you can use whatever you have like eyeshadow na malapit sa gantong kulay. Then dahan-dahan lang din sa paglalagay. Now, I'm using a clean brush para i-blend yung line na nilagay natin. Para hindi siya ganun ka-harsh. Then, ilalagay ko yung same face powder na nilagay natin sa under eye to highlight our nose contour. Tapos, i-blend ko lang din siya. Para smooth lang din yung transition ng contour ng ilong natin, papisngi. Mag-i-spray na tayo and I'm going to use Melon Mist by Squad Cosmetics. Pagkalagay natin ito, medyo patuyuin din natin siya. Once na matuyo-tuyo na siya, yung parang medyo malagkit, gagamit naman tayo ng beauty blender para i-press yung makeup natin. Importante din tong step na to, nakakatulong siya na ma-blend yung mga harsh line na hindi natin nakikita during the process ng makeup. For our highlighter, I'm going to use Starlet by Easy & Co. You can use any highlighter, however, I suggest na gamitin niyo yung medyo pink. Yung way ng pag-apply ko or natin is nakakoncentrate lang siya sa iisang lugar, sa upper part ng ating cheekbone. Kasi once done, using the same brush na ginamit natin sa blush on, ibe-blend pa natin siya. In this way, may highlight siya na nakafocus dun sa taas ng cheekbone, tapos nakablend din siya doon sa blush on. Highlight din tayo sa tip ng ilong and sa taas. I highly suggest na dito lang tayo maglagay kasi sa picture, masyadong harsh kapag buong ilong yung nilagyan. And again, using the same brush na ginamit natin sa blush on, bine-blend ko lang din yung highlight sa ilong. Tapos mag-add tayo sa ating chin. Tapos sa noo din. Kalmahan lang din natin yung pag-blend kasi baka mamaya magmukha siyang peach or orange na. Para sa kilay, I'm going to use liquid eyebrow pencil from Bia. Tapos yung pag-apply ko nito sa kilay, stroke lang, dahan-dahan. Nag-start din pala ako dun sa pinakagitna. Kasi yun yung part na sa tingin ko, nagkaroon na ng gap. And gagamit din ako ng eyebrow gel. Kasi medyo makapal yung strands ng buhok ko. This product is from Vice Cosmetics. After nito, dapat glitter yung ilalagay natin Pero nauna kong ilagay sa video yung eyeliner. And I'm using Pink Flash in the shade B02. Kulay brown to. Maglalagay lang tayo ng eyeliner, tapos dahan-dahan lang din. Para mas malinis yung stroke niya. Yan, naalala ko nang maglagay ng glitters. And I'm going to use Moonlight and Fetish by Easy & Co. Una kong ilalagay yung Fetish. Ito yung mas darker color na glitter. And i-apply ko siya sa pinakagitna lang ng lid, pataas, hanggang eyebrow. Sa pag-apply ng glitter, guys, bibuild nyo lang siya paunti-unti. Huwag nating bibiglain na sobrang dami agad. Kasi ang tendency, yung mga excess na hindi kakapit agad sa eyelid, mahuhulog lang siya. And now, we're using Moonlight. Ito yung lighter shade ng glitter. Ipapatong lang natin siya sa gitna para magkaroon ng halo effect pataas hanggang kilay din. And again, unti-unti lang nating i-build yung glitters. Then, make sure na nakafocus siya sa gitna ng eyelid. And now, I will continue doing eyeliner. Tapos, dahan-dahan lang din yung paglaline para mas smooth yung stroke niya. Once done, maglalagay tayo ng eyeshadow sa ilalim ng mata. And ang ginamit ko dito is pang bronzer kasi medyo orange yung dating niya. Tapos, medyo dark din. Gagamitin natin yung undertone ng bronzer na to para ma-complement yung eye makeup natin. Then, using the same glitters, mag-a-add ako dun sa part ng tear duct natin. And yung first one is yung darker color ng glitters. Tapos, i-add natin yung lighter one. Magpo-proceed naman tayo sa lash natin. And I'm using this curler from Nichido. Sa pag-curl ng eyelash, I suggest na close open lang yung gawin natin. Kasi pag diniinan mo siya, mapuputol yung eyelash natin. Ang ginagawa ko din is yung pabalik-balik. Kapag okay na, we're going to put our false eyelashes na.
Sa paglalagay nito, medyo patuyuin natin yung glue, yung medyo malagkit siya. Tapos unti-unti lang din yung lagay, wag bigla kasi baka kung saang parte ng eyelid natin siya dumikit, kakalat lang din yung eyeshadow kapag ganyan yung nangyari. I-appreciate natin yung glitters kasi kitang-kita siya sa part na to. Sa lower part naman ng mata, sa waterline, maglalagay tayo ng ating nude eyeliner. Itong gamit ko is from Wet n Wild, tapos medyo pinkish siya. Para naman dun sa gap ng ating eyelashes, I'm going to use brown eyeliner from Nichido. Ilalagay ko siya sa upper part ng waterline. And again, i-appreciate natin yung glitters. Kitang-kita ulit siya sa part na to. The next one is mascara. Hindi ako nag-apply sa taas kasi para hindi masyadong maging strong yung eyes natin. However, if you prefer na maglagay, go lang. And I'm going to use this lipstick from Fashion 21 and it's called Brave. Yung lipstick na to is powder lip matte finish siya. Pero pag ginlight mo, very buttery. In-apply ko yung lipstick sa buong lips. Once done, we're going to use our face powder, yung medyo light yung shade, para i-tone down yung gilid ng lips. Sa part na to, tuck in lang natin yung lips natin. Tapos sa gilid natin ibe-blend yung powder. Dahan-dahan lang din kasi baka sumabog yung lipstick. O, di ba? Smooth na siya. And let's appreciate the glitter, guys. Kitang-kita siya sa part na to. We're done! Gustong-gusto ko yung naging outcome ng peachy makeup natin. Ang lakas maka-fresh. For our setting spray, I'm going to use Lock It In by Squad Cosmetics. Shake lang natin. Tapos, spray, spray, spray. By the way, guys, ang bango nito. At ang pinaka-importanting part, let's appreciate the makeup. Tapos, picture-picture. Don't forget to subscribe. Thanks for watching!